Kung isa kang business owner na pagod na sa endless hustle o kahit simpleng tao na feeling mo kulang lagi ang oras, siguradong makakatulong sa iyo ang mga aral mula sa librong Buy Back Your Time ni Dan Martel. Dito, matututunan natin kung paano hindi lang basta magtrabaho ng todo, kundi kung paano magtrabaho ng matalino para mabawi ang oras, energy, at focus na tunay na mahalaga. Tapusin mo ang video hanggang dulo dahil sa huling bahagi, tatalakayin natin ang pinaka-importanteng aral na pwedeng magbago ng takbo ng negosyo at buhay mo. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang buyback principle at ang maling mindset ng pagiging busy. Napansin mo ba na marami sa ating mga Pinoy ang ginagawang personality trait ang pagiging pagod? Yung tipong kapag tinanong ka kung kumusta ka, ang isasagot mo agad ay sobrang busy ko or wala na akong tulog sa dami ng inaasikaso sa business. Akala kasi natin kapag mas pagod tayo, mas malapit tayo sa success. Pero ayon kay Dan Martel sa librong Buy Back Your Time, ang mindset na ito ang mismong pumipigil sa pag-growth ng negosyo mo. Hindi ka dapat nag-hire ng tao dahil lang lumalaki ang sales mo, kundi nag-hire ka para mabawi ang oras mo at maibigay mo ang focus mo sa mga bagay na ikaw lang ang makakagawa. Sa madaling salita, ang goal ay hindi ang magtrabaho ng mas matagal, kundi ang bumili ng kalayaan para makapag-isip ka ng mas malalim para sa iyong future. Sa totoo lang, marami sa ating mga business owners ang nahuhulog sa trap na tinatawag na hustle culture. Iniisip natin na kung hindi natin babantayan ang bawat detalye o kung hindi tayo ang mismong gagawa ng pag-pack ng orders o pag-reply sa comments, hindi ito magiging maayos. Pero ang totoo, kinakain lang nito ang energy mo na dapat ay nakalaan sa pag-scale ng iyong empire. Isipin mo na lang, kung gumugugol ka ng 5 hours sa paggawa ng tasks na pwede namang gawin ng isang assistant sa halaga ng 200 pesos per hour, binabawasan mo ang worth ng sarili mong oras. Ang buyback principle ay nagtuturo na dapat mong makita ang sarili mo bilang isang investor ng oras at ang bawat task na ginagawa mo ay dapat may katumbas na mataas na value para sa long-term growth ng iyong career o negosyo. Ang unang step na dapat mong gawin ay ang pag-audit sa iyong schedule para malaman kung saan ba talaga napupunta ang bawat minuto mo. Siguro sa ngayon, feeling mo lahat ng ginagawa mo ay importante. Pero kung titingnan mo ng maigi, marami sa mga ito ay tinatawag na energy drainers. Ito yung mga trabahong kahit tapos mo na, pakiramdam mo ay pagod na pagod ka pa rin at wala kang motivation. Kapag nahanap mo na ang mga gawaing ito, kailangan mong tanggapin na hindi ikaw ang pinakamagaling na tao para gumawa nun. Ang pag-buyback ng oras ay nagsisimula sa pagtanggap na kailangan mo ng tulong, hindi dahil mahina ka, kundi dahil gusto mong maging mas malakas ang output ng iyong kumpanya habang pinoprotektahan mo ang iyong mental health at creativity. Para maging practical tayo, subukan mong kumuha ng isang part-time virtual assistant o kaya ay isang helper na mapagkakatiwalaan mo sa mga routine tasks. Halimbawa, kung ang pag-manage ng iyong inbox o ang pag-asikaso sa logistics ang pinakamabigat na part ng araw mo, i-delegate mo ito agad. Huwag kang manghinayang sa ibabayad mo sa kanila dahil ang kapalit nito ay 10 times ang value kung gagamitin mo ang nabawi mong oras para humanap ng bagong kliyente o gumawa ng bagong strategy. Ang goal natin dito ay ma-reach ang tinatawag na buyback rate, kung saan ang kinikita mo ay sapat na para bayaran ng ibang tao na gumawa ng mga tasks na ayaw mo. Para ang matitira na lang sa plate mo ay ang bagay na nagbibigay sa iyo ng saya at malaking pera. Isipin mo ang version ng sarili mo na hindi na kailangang mag-alala sa mga maliliit na operational issues dahil may system ka na at may mga tao ka nang nakaalalay. Ang nabawi mong oras ay pwede mong ibuhos sa pamilya mo sa pag-aaral ng bagong skills o kaya naman ay sa pagbabakasyon para makapag-recharge.
Ito ang tunay na yaman na itinuturo ng librong ito na ang success ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kabisi, kundi sa kung gaano mo kontrolado ang sarili mong oras. Kapag master mo na ang buyback principle, hindi ka na lang basta owner ng isang trabaho, kundi isa ka ng tunay na negosyante na may malinaw na vision. Tandaan mo ka-daily, ang oras ay hindi na ibabalik kaya mas mabuting gastusin ang pera para mabawi ito kaysa ubusin ang buhay sa pagtatrabaho ng walang katapusan. Aral number 2. Gamitin ang The Drip Matrix para sa tamang priorities. Alam mo ba na hindi lahat ng pagtatrabaho ay nakakatulong sa pag-asenso ng business mo? Dito pumasok ang tinatawag ni Dan Martell na Drip Matrix. Isang tool na tutulong sa iyo na makita kung saan ka ba talaga dapat nakatutok. Ang DRIP ay stands for Delegation, Replacement, Investment, at Production. Sa matrix na ito, hinahati natin ang iyong mga tasks base sa kung gaano ito kalaki magbigay ng pera at kung gaano ito kalaki kumuha ng iyong energy. Marami sa ating mga Pinoy entrepreneurs ang stuck sa tinatawag na low-value tasks dahil feeling natin ay kailangan nating gawin ang lahat. Pero ang totoo ay ninanakawan lang tayo nito ng pagkakataon na lumago. Kapag naintindihan mo ang matrix na ito, malalaman mo na ang sekreto ay hindi ang paggawa ng mas marami, kundi ang paggawa ng mga tamang bagay na nagbibigay ng high return. Sa delegation quadrant, dito nakalagay ang mga gawaing mababa ang kinikita pero mataas ang kinukuha na energy sa iyo. Halimbawa na lang dito ay ang pag-aayos ng mga resibo, pag-schedule ng mga appointments, o kaya ay ang pagsagot sa mga paulit-ulit na tanong sa iyong Facebook page. Para sa ating mga ka-daily, ito yung mga bagay na nakaka-drain sa buong araw mo at madalas ay ito pa ang dahilan kung bakit wala ka ng time para sa pamilya mo pag-uwi. Ang goal dito ay i-outsource o ibibigay ang mga tasks na ito sa iba sa lalong madaling panahon. Isipin mo na lang, kung ang worth ng oras mo ay 500 pesos per hour, pero ginagawa mo ang task na worth 100 pesos lang, nalulugi ka ng 400 pesos bawat oras na lumilipas. Punta naman tayo sa replacement quadrant, kung saan ang mga tasks ay nagbibigay ng malaking kita, pero nakaka-drain pa rin ng iyong energy. Ito yung mga technical tasks na baka ikaw lang ang nakakaalam sa ngayon, tulad ng paggawa ng sales pitch o ang mismong pag-deliver ng service mo sa client. Kahit na malaki ang pasok ng pera dito, kung ikaw lang ang gumagawa nito forever, hindi ka makakaalis sa pwesto mo at magiging bottleneck ka ng sarili mong negosyo. Ang kailangan mong gawin ay humanap ng taong mas magaling pa sa iyo sa particular na field na iyon para palitan ka sa pwesto. Sa ganitong paraan, tumatakbo ang operation at pumapasok ang malaking pera kahit hindi ikaw ang mismong humahawak ng mouse o ng tools sa loob ng 8 hours. Ang investment quadrant naman ang paborito ng mga successful na tao dahil dito pumapasok ang mga tasks na mababa ang energy drain pero mataas ang balik sa iyo sa future. Kasama rito ang pag-aaral ng mga bagong strategy, pagbuo ng mga relationship sa ibang business owners, at ang pagpaplano para sa next 5 years ng iyong kumpanya. Madalas itong nakakaligtaan ng mga pagod na Pinoy business owners dahil masyado silang nakatutok sa survival mode o yung pilit na pagtatapos ng trabaho para sa araw na ito. Pero kung hindi ka maglalaan ng oras para sa investment quadrant, hinding-hindi ka makakaalis sa cycle ng pagiging pagod. Ang pag-invest sa iyong sarili at sa iyong sistema ang magbibigay sa iyo ng leverage para mas mapabilis ang iyong pagyaman nang hindi ka masyadong napapagod. Panghuli ay ang production quadrant kung saan nandito ang mga tasks na mahal mong gawin at nagbibigay din ng malaking kita. Ito ang iyong sweet spot o yung tinatawag na zone of genius mo kung saan ikaw ang pinaka-productive at pinaka-masaya. Kapag nagawa mong i-clear ang schedule mo mula sa mga distraction, mas marami kang oras para sa production quadrant at dito mo mararamdaman na hindi ka lang nagtatrabaho, kundi nag-e-enjoy ka habang kumikita.
Ang ultimate goal ng DRIP Matrix ay ilipat ka mula sa pagiging alipin ng sarili mong business patungo sa pagiging isang tunay na leader. Kapag nagawa mo ito ng tama, magkakaroon ka ng peace of mind dahil alam mong ang bawat minuto mo ay ginagamit mo sa pinaka-effective na paraan para sa iyong growth. Aral number 3. Ang pag-audit sa iyong oras o ang tinatawag na time audit. Alam mo ba na ang pinakamalaking kalaban ng bawat Pinoy entrepreneur ay hindi ang kompetisyon, kundi ang sarili nating kawalan ng awareness sa kung saan napupunta ang ating oras. Akala natin ay nagtatrabaho tayo ng 12 hours sa isang araw, pero kung hihimayin natin ang bawat minuto, baka 4 hours lang doon ang totoong nakakatulong sa business natin. Ayon kay Dan Martel, hindi mo pwedeng i-manage ang isang bagay na hindi mo sinusukat, kaya naman napaka-importante ng paggawa ng isang honest na time audit. Ito yung proseso kung saan ililista mo ang bawat ginagawa mo sa loob ng buong araw para makita mo kung sino o ano ang nagnanakaw ng iyong productivity. Kapag nakita mo ang data sa harap mo, doon mo lang marerealize na marami ka palang nasasayang na energy sa mga bagay na wala namang kinalaman sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Para simulan ang iyong time audit, kailangan mong mag-set ng alarm sa iyong phone tuwing 15 minutes sa loob ng 3 araw hanggang sa isang buong linggo. Tuwing tutunog ang alarm na iyon, isulat mo agad sa isang notebook o sa iyong phone kung ano ang eksaktong ginagawa mo sa sandaling iyon. Huwag kang magsisinungaling sa sarili mo dahil ang goal dito ay makita ang katotohanan kahit na masakit itong aminin sa simula. Baka magulat ka na ang akala mong 5 minutes na pag-check lang ng notification sa Facebook or TikTok ay umaabot na pala ng 45 minutes bawat upo mo. Ang simpleng exercise na ito ang magbubukas ng iyong mga mata para makita kung bakit pakiramdam mo ay palagi kang kulang sa oras kahit wala ka namang natatapos na malaking project. Kapag nakumpleto mo na ang iyong listahan pagkatapos ng ilang araw, oras na para i-categorize ang bawat task gamit ang kulay ng highlighter para mas madali itong maintindihan ng iyong utak. Kulayan mo ng pula ang mga tasks na sobrang nakaka-drain ng energy mo at hindi naman nagpapasok ng malaking pera. Tulad ng pag-aayos ng mga gusot na admin paperworks. Kulayan mo naman ng dilaw ang mga tasks na kailangan mong gawin, pero pwede namang ituro sa iba sa hinaharap para mabawasan ang iyong load. Panghuli, kulayan mo ng berde ang mga gawaing gustong-gusto mo at talagang nagpapalago sa iyong bank account o sa iyong personal growth. Ang layunin natin dito ay makita ang ratio ng pula at berde sa iyong buhay. Dahil kapag puro pula ang nakikita mo, doon nagsisimula ang burnout at ang pagkawala ng gana sa pagnenegosyo. Ang susunod na step ay ang paggawa ng decision base sa resultang nakuha mo sa iyong time audit para magkaroon ng totoong pagbabago sa iyong routine. Kung nakita mo na gumagastos ka ng 3 hours sa pag-edit ng graphics na pwede namang gawin ng isang freelancer sa murang halaga, i-outsource mo na ito agad nang walang pag-aalinlangan. Huwag mong isipin na gumagastos ka ng pera. Isipin mo na bumibili ka ng oras para makapag-focus sa mga green tasks na nagbibigay sa iyo ng ligaya at income. Ang pag-audit sa oras ay hindi lang para sa business, kundi para rin sa iyong pamilya dahil baka doon mo makita na wala ka na palang quality time para sa kanila dahil sa mga walang kwentang distractions. Kapag nabura mo na ang mga unnecessary tasks, doon ka palang magkakaroon ng space para huminga at mag-isip ng mga malalaking ideya na magpapabago sa buhay mo. Tandaan mo ka-daily na ang bawat matagumpay na tao ay mayroon ding 24 hours sa isang araw kagaya mo. Pero ang pinagkaiba nila ay alam nila ang value ng bawat segundo. Ang time audit ay hindi lang one-time thing, kundi dapat mo itong gawin quarterly. O tuwing nararamdaman mo na naman na nalulunod ka sa dami ng ginagawa. Ito ang iyong compass o gabay para masigurado na palagi kang on track sa iyong roadmap patungo sa financial freedom at personal happiness.
Huwag mong hayaan na lumipas ang mga taon na busy ka lang sa pagtakbo sa loob ng isang gulong na parang hamster nang walang nararating na malayo. Gamitin mo ang disiplina sa pagbabantay sa iyong oras dahil ito ang pinakamahalagang asset na meron ka. At kapag nagawa mo ito, mas magiging malinaw ang iyong vision para sa The Filipino Daily Lifestyle na inaasam mo. Aral number 4. Ang replacement ladder at ang tamang pag-hire ng tao. Marami sa ating mga Pinoy business owners ang nagkakamali kapag nagsisimula ng kumita ang negosyo dahil ang unang hinahanap natin ay isang manager o kaya ay isang clone ng sarili natin. Akala natin kapag may kinuha tayong mataas na posisyon, mababawasan na agad ang stress natin. Pero madalas ay lalo lang itong sumasakit sa ulo dahil wala ka namang sistema na ipapamana sa kanila. Ayon kay Dan Martel, mayroong sinusunod na replacement ladder para hindi ka malunod sa gastusin at hindi masayang ang training mo sa maling tao. Ang ladder na ito ay may 5 steps na dapat mong akyatin ng dahan-dahan. Nagsisimula sa admin, papuntang delivery, sales, marketing at huli na ang leadership. Kapag sinunod mo ang tamang sequence na ito, masisiguro mo na ang bawat pisong ibabayad mo sa sweldo ay babalik sa iyo bilang dagdag na oras at profit. Ang unang step sa ladder ay ang administration at dito dapat nakatutok ang unang hire mo sa iyong journey bilang entrepreneur. Ito yung mga tasks na paulit-ulit at madaling ituro tulad ng pag-aayos ng iyong calendar, pag-reply sa basic inquiries, at ang pag-file ng mga resibo para sa tax. Sa ating mga ka-daily, madalas nating tinitipid ang part na ito dahil kaya naman daw nating gawin, pero ito ang nagnanakaw ng 90% ng focus mo sa buong araw. Sa pagkuha ng isang admin assistant, tinatanggal mo ang mga microtasks na bumabara sa utak mo para makapag-isip ka ng mas malalaking diskarte. Isipin mo na lang na ang goal mo ay hindi ang maging pinakamagaling na secretary, kundi ang maging CEO na may malinaw na paningin sa direksyon ng kumpanya. Kapag maayos na ang admin side mo, ang susunod na aakyatin mo ay ang delivery side kung saan ang focus ay ang paggawa ng mismong produkto o serbisyo. Kung ikaw ay isang graphic designer, ito yung time na kukuha ka ng junior designer. Kung ikaw naman ay may online shop, ito yung pagkuha ng tagabalot o tagahatid ng orders. Ang pagkakamali ng marami ay ang pag-skip sa step na ito at diretso sa sales kaya ang nangyayari ay maraming ang benta pero hindi naman kayang i-deliver ng maayos ang quality. Sa pag-hire sa delivery stage, sinisiguro mo na ang standard ng iyong gawa ay nananatiling mataas kahit hindi na ikaw ang mismong humahawak ng bawat order. Ito ang magbibigay sa iyo ng leverage para makakuha ng mas maraming kliyente nang hindi ka natatakot na baka mapahiya ka dahil sa dami ng backlog. Ang pangatlo at pang-apat na steps ay ang sales at marketing, kung saan dito mo na talaga palalakihin ang volume ng iyong income. Sa sales, kukuha ka ng tao na ang trabaho lang ay mag-close ng deals at makipag-usap sa mga leads na galing sa marketing teams mo. Maraming Pinoy ang mahiyain pagdating sa pagbebenta, kaya ang pagkuha ng specialist sa part na ito ay isang investment na mabilis na magbabalik ng puhunan sa iyo. Sa marketing naman, kukuha ka ng tao na magpaparami ng ingay para sa brand mo, tulad ng social media manager o kaya ay ads specialist, para hindi ka na namomroblema kung paano makikilala. Kapag ang 4 na steps na ito ay solid na, dun ka palang pwedeng kumuha ng isang tunay na manager o leader na magpapatakbo ng buong system para sa iyo. Ang mahalagang aral dito ay huwag kang magmadali na magkaroon ng malaking opisina o maraming staff kung hindi mo naman alam kung saan sila ilalagay sa iyong ladder. Ang bawat tao na idadagdag mo sa team mo ay dapat may malinaw na role na nakasulat sa iyong playbook para hindi sila maging pabigat sa operasyon. Sa pag-akyat sa replacement ladder, tinuturuan mo ang sarili mo na maging isang tunay na architect ng iyong buhay at hindi lang basta laborer sa sarili mong pangarap. Kapag nasa taas ka na ng ladder,
marirealize mo na ang pinaka-importanting trabaho mo ay ang mag-isip, mag-innovate, at alagaan ang mga taong nag-aalaga sa negosyo mo. Tandaan mo ka-daily, ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pag-akyat ng mabilis, kundi sa pag-akyat ng may tamang plano at tamang mga kasama. Aral number 5, pagbuo ng iyong playbook o ang mga standard operating procedures. Alam mo ba kung bakit ang mga sikat na fast food chains gaya ng Jollibee ay laging pareho ang lasa ng Chicken Joy kahit saang branch ka pumunta? Ito ay dahil meron silang tinatawag na playbook o yung mga listahan ng step-by-step na proseso na sinusunod ng bawat employee. Ayon kay Dan Martel, ang sikreto para hindi ka maging alipin ng sarili mong negosyo ay ang paglipat ng lahat ng diskarte na nasa utak mo papunta sa isang dokumento. Marami sa ating mga Pinoy entrepreneurs ang sanay sa tsamba o kaya naman ay sa sariling diskarte lang. Kaya kapag nagkasakit tayo o kailangang magbakasyon, humihinto rin ang takbo ng ating kabuhayan. Ang pagbuo ng playbook ay ang tanging paraan para masiguro na kahit wala ka sa harap ng computer o sa loob ng tindahan, ang kalidad ng serbisyo mo ay mananatiling world-class. Ang unang hakbang sa paggawa ng iyong playbook ay ang pag-record sa bawat task na ginagawa mo araw-araw na paulit-ulit naman. Sa halip na isulat mo ito agad sa papel na nakakatamad gawin, gumamit ka ng mga modernong tools gaya ng screen recorder sa iyong phone or computer. Halimbawa, kung nag-aayos ka ng inventory o kaya ay nagpo-post ng ads sa Facebook, i-record mo ang sarili mo habang ginagawa ito at ipaliwanag mo ng malakas kung bakit mo yun ginagawa. Ang mga video na ito ang magsisilbing training materials para sa susunod mong iha-hire. Kaya hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras sa pagtuturo ng paulit-ulit sa bawat bagong staff. Isipin mo na lang na gumagawa ka ng isang legacy library kung saan ang lahat ng talino mo sa negosyo ay nakaimbak na para sa iyong team. Pagkatapos mong ma-record ang mga videos, kailangan mong gumawa ng simple at maikling checklists na madaling sundan ng kahit sinong tao. Huwag kang gumamit ng mga malalalim na salita o technical jargon na ikaw lang ang nakakaintindi. Gawin itong simple na parang nagpapaliwanag ka lang sa isang high school student. Ang isang epektibong playbook ay dapat sumasagot sa tanong na ano ang gagawin, paano ito gagawin, at kailan ito masasabing tapos na o done. Sa ating mga ka-daily, napakalaking ginhawa kapag alam ng staff mo na step 1 hanggang step 10 lang ang kailangan nilang gawin para matapos ang isang trabaho nang hindi ka tinatanong bawat minuto. Ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip dahil alam mong may structure ang iyong operasyon at hindi ito nakasalalay sa mood ng mga tao. Ang isa pang mahalagang parte ng playbook ay ang pag-update nito tuwing may nagbabago sa iyong mga proseso o system. Hindi ito isang dokumento na gagawin mo lang ng isang beses at kakalimutan na sa isang folder. Dapat itong maging living document na lumalago kasabay ng iyong growth. Kapag may nagkamali sa iyong team, huwag kang magalit agad sa tao. Tingnan mo muna ang iyong playbook kung may kulang ba sa instruction o kung malabo ba ang pagkakasulat nito. Ang mindset dito ay, fix the system, not the person. Dahil ang isang matibay na sistema ay kayang sumalo sa mga pagkakamali ng tao. Kapag ganito ang approach mo, mas magiging professional ang tingin sa iyo ng mga employees mo at mas magiging madali para sa kanila na maging loyal sa iyong vision. Sa huli, ang pagkakaroon ng playbook ang magpapataas ng value ng iyong negosyo kung sakaling maisipan mong ibenta ito sa future o kaya ay ipamana sa iyong mga anak. Walang bibili ng negosyo na nakadepende lang sa utak ng may-ari. Pero maraming investors ang handang magbayad ng malaki para sa isang negosyong may maayos na sistema at manual. Ang paglalaan ng oras ngayon para i-document ang iyong mga galaw ay ang pinakamatalinong investment na magagawa mo para sa iyong financial freedom. Tandaan mo ka-daily, ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pagtatrabaho ng mabilis, kundi sa pagbuo ng mga sistema
na tatakbo para sa'yo kahit natutulog ka. Kapag may playbook ka na, doon mo lang mararamdaman na tunay mo nang nabawi ang iyong oras mula sa mga nakakapagod na routine ng buhay. Aral number 6, ang 10-80-10 Rule and G Delegation. Marami sa ating mga Pinoy ang hirap mag-delegate dahil sa mindset na kung gusto mong maayos ang gawa, ikaw dapat ang gumawa. Ang ending, ikaw ang pagod at ang team mo naman ay walang natututunan dahil parang robot lang silang sumusunod sa iyo. Dito papasok ang 10-80-10 Rule ni Dan Martell. Isang strategy kung saan ang involvement mo ay nasa simula at sa dulo lang ng isang project. Ang unang 10% ay ang pagbibigay mo ng malinaw na direksyon at vision kung ano ang kailangang mangyari. Ang middle 80% ay ang paggawa ng iyong team ng mag-isa. At ang huling 10% ay ang iyong final review at pag-polish bago ito i-release. Sa ganitong paraan, hindi mo kinakain ang buong oras mo sa paggawa, pero nasisiguro mo pa rin na ang output ay pasok sa iyong standard. Sa unang 10% ng proseso, ang trabaho mo ay maging arkitekto o ang nagbibigay ng blueprint ng task. Dito mo ipapaliwanag sa iyong staff kung ano ang definition of done o yung itsura ng matagumpay na resulta para hindi sila manghula. Sa ating mga ka-daily, madalas tayong magkamali dito dahil nagbibigay lang tayo ng utos na pakiayos nito nang hindi sinasabi kung paano natin ito gusto. Ang paglalaan ng 15 to 30 minutes sa simula para sa isang malinaw na briefing ay makakapag-save sa iyo ng 10 oras ng pag-aayos ng mali sa dulo. Kapag naintindihan ng team mo ang bakit at ang paano, mas magiging kampante silang gawin ang trabaho nang wala ka sa tabi nila. Pagdating sa middle 80%, ito ang pinakamahirap na part para sa mga micromanagers dahil kailangan mong bumitaw at hayaan silang magtrabaho. Huwag kang sumisilip sa balikat nila bawat minuto o nagpapadala ng messages para lang mag-check kung tapos na ba sila. Ang tiwala ay parang muscle na kailangang i-exercise at ang pagbibigay ng space sa iyong team ay ang paraan para lumakas ang kanilang kumpiyansa. Kung may magawa silang mali sa part na ito, hayaan mo muna silang subukang ayusin ito para matuto silang mag-solve ng problema ng mag-isa. Ang goal mo rito ay maging available lang kung may emergency o kung may tanong silang hindi masagot ng iyong playbook, pero ang focus mo ay sa ibang high-value tasks. Sa huling 10% naman, dito ka na uli papasok para sa final quality check at pagbibigay ng feedback para sa improvement. Huwag mo lang silang pagsabihan kung may mali. Sa halip, ituro mo kung paano nila ito gagawing better sa susunod na pagkakataon. Ito ang tinatawag na the finishing touch, kung saan idadagdag mo ang iyong secret sauce o yung expertise mo na ikaw lang ang makakagawa. Sa paggawa nito, nararamdaman ng team mo na sila ang bida sa project dahil sila ang gumawa ng 80%, pero kampante rin sila dahil alam nilang binantayan mo ang quality sa dulo. Ang feedback loop na ito ang magpapabilis ng growth ng iyong mga employees hanggang sa dumating ang araw na halos wala ka nang kailangang baguhin sa gawa nila. Tandaan mo ka-daily na ang tunay na sukatan ng isang magaling na leader ay kung gaano kahusay ang kanyang team kapag wala siya sa paligid. Ang 10-80-10 rule ay hindi lang para makatipid ka ng oras, kundi para makabuo ka ng isang team na marunong mag-isip at may malasakit sa kumpanya. Kapag nasanay ka na sa ganitong system, makikita mo na mas dumadami ang nagagawa ng business mo nang hindi ka nabu-burnout o nawawalan ng oras para sa sarili. Ang pag-buyback ng iyong oras ay hindi nangangahulugang tamad ka na, kundi naging matalino ka lang sa paggamit ng human leverage. Subukan mo itong i-apply sa susunod na task na ibibigay mo sa iyong staff at mapapansin mo ang malaking pagkakaiba sa energy mo sa buong araw. Aral number 7. Pag-iwas sa decision fatigue para sa mental clarity. Napansin mo ba ka-daily na kapag sumapit na ang hapon, parang wala ka na sa mood gumawa ng kahit anong seryosong desisyon? Yung tipong kahit ang pagpili kung ano ang kakainin para sa hapunan
ay parang sobrang hirap na at nakaka-stress na sa utak. Ito ang tinatawag ni Dan Martell na decision fatigue o ang unti-unting pagkaubos ng iyong mental energy dahil sa dami ng maliliit at walang kwentang desisyon na ginagawa mo simula paggising. Ang utak natin ay parang battery ng cellphone. May limitadong charge lang ito bawat araw at bawat desisyon na gagawin mo ay nagbabawas ng percent sa battery na iyon. Kung uubusin mo ang charge mo sa pagpili ng isusuot na damit o sa pagsagot sa mga unimportant na chat, wala ka nang matitirang lakas para sa mga desisyong magpapalago ng iyong yaman at career. Ang unang paraan para malabanan ang decision fatigue ay ang pag-automate ng iyong mga morning routine para hindi ka na nag-iisip pagdilat pa lang ng mata. Isipin mo si Steve Jobs o si Mark Zuckerberg na halos iisang klase lang ng damit ang isinusuot araw-araw. Ginawa nila iyon hindi dahil wala silang pambili, kundi para hindi na nila kailangang mag-isip kung ano ang babagay sa kanila. Sa ating mga Pinoy, pwede nating i-apply ito sa pamamagitan ng pag-prepare ng iyong isusuot na damit at gamit sa gabi pa lang para paggising mo ay autopilot ka na lang. Kapag nabawasan mo ang mga unnecessary choices sa umaga, mas naitatabi mo ang iyong brain power para sa mga mahahalagang meetings o creative work na nangangailangan ng focus. Ang goal dito ay gawing routine ang mga basic na bagay para ang attention mo ay mapunta lang sa mga strategic na desisyon. Isang napaka-practical na step para sa ating mga ka-daily ay ang tinatawag na meal prepping o ang pagpaplano ng kakainin sa loob ng isang linggo. Maraming oras at mental energy ang nasasayang sa opisina o sa bahay kapag nagtatanungan na ng ano ang ulam natin o saan tayo kakain tuwing lunch break. Kung meron ka ng nakahandang menu o luto ng pagkain na iinitin na lang, tinanggal mo na ang isang malaking source ng stress sa iyong araw. Hindi mo kailangang maging chef. Ang mahalaga ay may sistema ka na hindi na nangangailangan ng iyong malalim na pag-iisip tuwing sasapit ang gutom. Ang pagtitipid ng energy sa aspetong ito ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na isip para makapag-focus sa paggawa ng pera o sa pag-aaral ng mga bagong skills. Bukod sa routine, kailangan mo ring matutunan ang pag-empower sa iyong team o sa iyong pamilya na gumawa ng sarili nilang mga desisyon nang hindi ka laging tinatanong. Ayon sa Buy Back Your Time, dapat kang mag-set ng mga rules o guidelines kung kailan lang dapat lumapit sa iyo ang isang tao para sa desisyon. Halimbawa, sabihin mo sa staff mo na kung ang problema ay mareresolba sa halagang less than 500 pesos, may laya silang magdesisyon at ayusin ito ng mag-isa. Sa ganitong paraan, hindi ka nagiging bottleneck o yung taong nagpapabagal sa lahat dahil lang kailangang dumaan sa iyo ang bawat maliit na galaw. Ang pagbibigay ng authority sa iba ay hindi lang nakakabawas ng iyong decision fatigue, kundi nagpapataas din ng moral at pagiging independent ng mga taong nakapaligid sa iyo. Tandaan mo ka-daily na ang pinaka-successful na mga negosyante ay hindi ang mga taong gumagawa ng pinakamaraming desisyon, kundi ang mga taong gumagawa ng pinakamalaking desisyon ng tama. Protektahan mo ang iyong mental space sa pamamagitan ng pag-alis ng mga clutter at distractions na hindi naman nakakatulong sa iyong vision. Kapag natutunan mong i-manage ang iyong mental energy, mapapansin mo na mas nagiging kalmado ka at mas nagiging epektibo ang iyong pag-iisip kahit sa gitna ng pressure. Ang bawat desisyon na hindi mo na kailangang gawin ay isang win para sa iyong productivity at para sa iyong long-term success. Gamitin mo ang iyong lakas para sa mga bagay na tunay na may impact sa buhay mo at hayaan mo ang iyong mga system na sumagot sa mga maliliit na detalye ng iyong araw-araw. Number 8. Pagprotekta sa iyong energy para sa maximum productivity. Alam mo ba ka-daily na ang oras ay fixed pero ang energy ay pwedeng i-manage at palakihin? Madalas nating naririnig na ang success ay tungkol sa time management. Pero ang totoo,
Kahit may 10 hours ka pa kung pagod naman ang katawan at utak mo, wala ka ring matatapos na matino. Ayon kay Dan Martel, kailangan mong maging bodyguard ng sarili mong energy dahil ito ang fuel na nagpapatakbo sa iyong diskarte at creativity. Marami sa ating mga Pinoy ang sanay na ibigay ang lahat sa trabaho hanggang sa maubos. Pero nakakalimutan natin na kapag low battery na tayo, nagiging masungit tayo sa pamilya at nagiging sablay ang ating mga desisyon. Ang pagprotekta sa iyong energy ay hindi karangyaan o pagiging maarte, kundi ito ay isang necessity para manatili kang nasa tuktok ng iyong laro sa loob ng mahabang panahon. Ang unang hakbang para mapangalagaan ang iyong energy ay ang pagtukoy sa iyong peak performance hours o yung oras kung kailan ka pinakagising at pinakamatalas ang isip. May mga tao na morning person na paggising pa lang ng 5 in the morning ay handa na agad sumabak sa mabibigat na tasks, habang ang iba naman ay night owl na mas creative pagsapit ng gabi. Sa ating mga ka-daily, napaka-importante na huwag mong sayangin ang iyong best hours sa pag-check ng emails, pag-scroll sa social media, or sa pag-attend ng mga meetings na wala namang agenda. I-reserve mo ang iyong peak energy para sa mga deep work o yung mga gawaing nangangailangan ng focus at malalim na pag-iisip na magpapalago sa iyong income. Kapag ginawa mo ang pinakamahirap na task sa oras na pinaka-energized ka, matatapos mo ito ng mas mabilis at mas maganda ang quality. Bukod sa timing, kailangan mo ring i-audit ang mga tao at environment na nakapaligid sa iyo dahil malaki ang epekto nila sa iyong mood. May mga tao na tinatawag nating energy vampires o yung mga kakilala na pagkatapos ninyong mag-usap ay pakiramdam mo ay hinigup ang lahat ng saya at sigla mo sa katawan. Sa ating kultura, mahirap minsan umiwas sa mga toxic na kamag-anak o kaibigan. Pero bilang isang leader, kailangan mong mag-set ng boundaries para sa iyong sariling kapakanan. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong positibo, supportive, at mga taong mas magaling pa sa iyo dahil ang kanilang energy ay nakakahawa at magtutulak sa iyo na maging better version ng sarili mo. Ang pagpili kung sino ang papapasukin mo sa iyong inner circle ay isa sa pinakamahalagang investment na magagawa mo para sa iyong mental health. Huwag mo ring kakalimutan ang kahalagahan ng physical energy na galing sa tamang tulog, pagkain at ehersisyo. Marami sa atin ang proud na nagsasabing sleep is for the weak o kaya ay puro kape na lang ang laman ng tiyan para lang makahabol sa deadline. Pero ang totoo, ang pagpapabaya sa katawan ay nagpapababa ng iyong IQ at nagpapabagal sa iyong reaction time sa business. Isipin mo na ang katawan mo ang iyong money-making machine. Kaya kung hindi mo ito lalangisan ng sapat na pahinga, masisira ito at mas malaki ang mawawala sa iyong kita. Ang paglalaan ng kahit 30 minutes para sa paglalakad o pag-stretch at ang pagtulog ng sapat na oras ay magbibigay sa iyo ng stamina para makayanan ang mga pressure ng pagiging isang entrepreneur. Sa huli, ang pagprotekta sa energy ay tungkol din sa pag-alam kung kailan kailangang huminto at mag-recharge ng tuluyan. Hindi ka robot na pwedeng tumakbo ng 24/7 nang walang tigil. Kailangan mo ng mga pit stops para manatiling fresh ang iyong pananaw sa buhay. Sa The Filipino Daily Lifestyle, ang goal natin ay ang long-term wealth at hindi mo mararating iyon kung bagsak ang katawan mo bago ka pa man mag-retire. Matutong mag-day off ng walang guilt, mag-vacation kasama ang mga mahal sa buhay, at gawin ang mga hobbies na nagpapasaya sa iyong puso. Kapag mataas ang energy mo, mas magiging inspirasyon ka sa iyong team, mas magiging mapagmahal ka sa iyong pamilya, at mas magiging malinaw ang iyong vision patungo sa tagumpay. Aral number 9. Ang pre-filled calendar para sa ganap na kontrol sa buhay. Napansin mo ba ka-daily na kapag wala kang plano sa araw mo, parang ang daling mapuno ng schedule mo ng mga bagay na hindi naman importante? Yung tipong paggising mo, may biglang mag-aaya ng kape, may tatawag para magtanong ng kung ano-ano, o
O kaya naman ay may mga urgent daw na task na bigla na lang sumusulpot sa harap mo. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo ni Dan Martel ang konsepto ng pre-filled calendar, kung saan ikaw ang unang naglalagay ng mga mahahalagang blocks sa iyong schedule bago pa ito mapuno ng ibang tao. Sa ating mga Pinoy na likas na makatao at mahirap tumanggi, madalas tayong maging yes man sa lahat ng imbitasyon, kaya sa huli, ang sarili nating mga pangarap ang laging naisasantabi. Ang paggawa ng pre-filled calendar ay ang pagpapakita ng respeto sa sarili mong oras at sa vision na gusto mong marating para sa iyong pamilya at negosyo. Ang unang step para magawa ito ng tama ay ang pag-block ng iyong tinatawag na non-negotiables sa iyong calendar bawat linggo. Kasama rito ang iyong oras para sa pamilya, oras para sa ehersisyo, at ang pinaka-importante ang iyong deep work blocks para sa mga gawaing magpapalaki ng iyong income. Sa ating mga ka-daily, napakagandang practice na ilagay mo na agad sa calendar mo ang Sunday Family Day o kaya ay ang 1 hour na exercise mo sa umaga bago pa may mag-set ng meeting sa oras na iyon. Kapag nakasulat na ito sa iyong digital o physical calendar, mas madali na para sa iyo ang magsabi ng, "Pasensya na, may commitment na ako sa oras na yan," nang hindi ka nakakaramdam ng guilt. Isipin mo na ang calendar mo ay ang iyong defense system laban sa mga distractions na gustong magnakaw ng iyong atensyon at energy. Dapat mo ring isama sa iyong pre-filled calendar ang tinatawag na buffer time o yung mga bakanting oras sa pagitan ng mga meetings at tasks. Marami sa atin ang nagkakamali na punong-puno ang schedule mula 8 in the morning hanggang 5 in the afternoon na walang hininga, kaya kapag may isang bagay na na-delay, sira na ang buong araw natin. Ang paglalagay ng 15 to 30 minutes na buffer ay magbibigay sa iyo ng space para makapag-isip, makapag-stretch, o kaya ay makasagot sa mga totoong emergency nang hindi nasa-stress. Sa ganitong paraan, mananatili kang kalmado at in control kahit na may mga hindi inaasahang pangyayari sa loob ng iyong business operations. Ang layunin dito ay hindi ang maging busy sa bawat segundo, kundi ang maging epektibo sa bawat minuto na inilaan mo para sa trabaho. Isang mahalagang tips para sa ating mga Pinoy entrepreneurs ay ang paggamit ng theme days, kung saan itatalaga mo ang bawat araw para sa isang particular na focus ng iyong negosyo. Halimbawa, ang Monday ay pwedeng Admin and Operations Day. Ang Tuesday naman ay Marketing and Sales Day. At ang Wednesday ay para sa team meetings and training. Kapag alam mo na ang tema ng araw mo, hindi na naguguluhan ang utak mo sa paglipat-lipat ng iba't ibang klase ng trabaho na nakakaubos ng mental energy. Mas magiging produktibo ka dahil ang buong focus mo ay nasa iisang direksyon lang sa loob ng 8 oras at mas madali mong makikita ang progress ng bawat department ng iyong kumpanya. Ang consistency na dala ng ganitong sistema ay magbibigay sa iyo ng momentum na mahirap matapatan ng iyong mga competition. Sa huli, tandaan mo ka-daily na if it's not in the calendar, it doesn't exist. O kung wala ito sa iyong listahan, malabong mangyari ito. Ang paghawak sa iyong calendar ay ang paghawak sa manibela ng iyong buhay patungo sa tagumpay na inaasam mo sa The Filipino Daily. Huwag mong hayaang ang mga notifications ng cellphone mo o ang mga hiling ng ibang tao ang magdikta kung ano ang gagawin mo sa araw na ito. Maging strikto sa iyong mga time blocks, pero maging malambot sa iyong puso para sa mga bagay na tunay na mahalaga, gaya ng pahinga at koneksyon sa mahal sa buhay. Kapag master mo na ang iyong schedule, hindi ka na lang basta nabubuhay para makaraos sa maghapon, kundi namumuhay ka ng may sapat na direksyon at kabuluhan para sa iyong future. Aral number 10. Ang buyback loop para sa patuloy na pag-upgrade ng iyong buhay. Narito na tayo sa huling aral ka-daily. At ito ang pinaka-importante sa lahat dahil ito ang magsisilbing engine ng iyong pangmatagalang tagumpay. Ang buyback loop ay ang walang katapusang cycle
kung saan ang bawat pisong kinikita mo sa iyong negosyo o career ay ginagamit mo para bumili uli ng mas maraming oras. Ayon kay Dan Martel, ang pagkakamali ng maraming Pinoy ay kapag nakahawak na ng extra na pera, ang unang iniisip ay pambili ng bagong gadget, pang DP sa sasakyan, o kaya ay pang travel agad para sa deserve ko to mindset. Pero ang tunay na diskarte ng mga mayayaman ay ang pag-invest ng profit na iyon sa mga software, tools, o mas magaling na staff para mas lalong mabawasan ang kanilang trabaho. Ang goal dito ay hindi ang makaipon lang ng pera sa bangko, kundi ang gamitin ng pera para tuluyan ka ng makalabas sa mga low-value tasks na pumapagod sa iyo. Ang unang step sa paggawa ng iyong buyback loop ay ang pag-compute ng iyong tinatawag na buyback rate. Isipin mo kung magkano ang kinikita mo sa loob ng isang oras at kapag may task na pwedeng gawin ng iba sa halagang mas mababa sa iyong rate, i-outsource mo na ito agad nang walang pag-aalinlangan. Sa ating mga ka-daily, isipin mo na kung ang oras mo ay worth 1,000 pesos per hour, huwag mong ubusin ang hapon mo sa pagde-deliver ng items kung may rider naman na pwedeng gumawa noon sa halagang 200 pesos lang. Ang 800 pesos na natipid mo sa energy at oras ay ang gagamitin mo para mag-isip ng susunod na business expansion o kaya ay para makipag-close ng mas malaking deal. Ito ang tamang paggamit ng human leverage kung saan ang bawat hire mo ay hindi gastos, kundi paraan para mas lalo ka pang kumita ng mas mabilis. Sa bawat ikot ng loop na ito, dapat mong i-upgrade ang level ng mga taong kinukuha mo para tulungan ka sa iyong vision. Sa simula, baka general virtual assistant lang ang kailangan mo para sa emails, pero habang lumalaki ang income mo, kumuha ka na ng mga specialist tulad ng isang mahusay na video editor, accountant, or sales manager. Ang mindset mo dapat ay, sino ang makakagawa nito ng mas magaling sa akin? Para ang tanging matitira na lang sa plate mo ay ang mga bagay na ikaw lang ang may kayang gumawa. Maraming Pinoy ang natatakot mag-hire ng mas matalino sa kanila, pero ang totoo, ang pag-hire ng mas magaling na tao ang pinakamabilis na shortcut para lumipad ang iyong negosyo. Huwag mong limitahan ang growth ng kumpanya mo dahil lang sa pride mo na gusto mong ikaw ang laging pinakamagaling sa loob ng opisina. Napaka-importante rin na sa bawat cycle ng buyback loop ay naglalaan ka ng oras para sa iyong personal growth at pag-aaral ng mga bagong high-income skills. Habang nababawi mo ang iyong oras mula sa mga routine tasks, gamitin mo ito para magbasa ng mga libro, mag-attend ng seminars, o kaya ay makipag-network sa mga matatagumpay na tao. Ang yaman mo ay hinding-hindi lalampas sa level ng iyong kaalaman. Kaya ang pag-invest sa sarili mo ang may pinakamataas na return on investment sa buong mundo. Sa The Filipino Daily Lifestyle, ang pag-asenso ay hindi lang tungkol sa dami ng pera sa wallet, kundi sa lalim ng iyong character at lawak ng iyong pananaw sa buhay. Ang bawat oras na nabili mo pabalik ay dapat maging binhi para sa mas malaking bunga sa hinaharap. Sa huli, ang buyback loop ay magdadala sa iyo sa isang panto kung saan ang trabaho mo na lang ay ang mag-enjoy at gumawa ng mga bagay na mahal mo habang ang system mo ay tumatakbo ng kusa. Ito ang tunay na kahulugan ng financial freedom. Yung hindi mo na kailangang ibenta ang bawat segundo ng buhay mo para lang mabuhay ng komportable. Tandaan mo ka-daily, ang pinakamahalagang asset mo ay hindi ang iyong negosyo, kundi ang iyong oras at ang iyong kaligayahan kasama ang mga mahal sa buhay. Gamitin mo ang mga aral mula sa Buy Back Your Time para unti-unting buuin ang iyong empire ng may sistema, diskarte, at higit sa lahat ng may kalayaan. Dito nagtatapos ang ating 10 aral at sana ay maging simula ito ng iyong pagbabago tungo sa isang mas masagana at mas malayang buhay. Sa librong Buy Back Your Time ni Dan Martel, malinaw ang mensahe. Hindi sukatan ng tagumpay ang pagkaubos ng oras at energy. Ang tunay na diskarte ay ang pagbawi ng oras
para mag-focus sa mga bagay na may pinakamalaking impact sa negosyo at buhay. Sa pamamagitan ng mga prinsipyo tulad ng time audit, replacement ladder, drip matrix, at 10-80-10 rule, natututo tayong i-delegate ang low-value tasks, gumawa ng playbook para sa consistency, at protektahan ang ating energy laban sa decision fatigue at toxic distractions. Ang pre-filled calendar at buyback loop ay nagsisilbing paalala na tayo ang dapat may control sa oras at ang extra income ay dapat i-invest para mas lalo pang makapagbigay ng oras at freedom. Kung maisasabuhay ang 10 aral na ito, hindi lang negosyo ang lalago, pati personal na buhay ay magiging mas balanse, mas produktibo, mas ma-enjoy mo ang kahulugan ng tunay na buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.